Hello guys, what's up once again? So andito na naman ulit tayo. Makikisawsaw tayo sa mga issue. So ngayon ang dami na naman mga issue, no? So syempre pag maraming mga issue, yung mga chismosa, masaya. Busog lagi sa pakikisawsaw. So yun na nga guys. So hindi naaalis yung mga issue, no? So nakakatuwa kasi sa bagay, ganito talaga yung yung buhay sa social media. So talagang hindi maiiwasan yung mga issue-issue. Tapos ito naman mga pakialamera at chismosa, sawsawira, ayan, sausaw ng sausaw. So ito na nga guys, no? So ngayon ang mainit-init na issue is tungkol kay Medit, 'di ba? So ang dami-dami niyo naman napapanood, 'di ba? Na mga diyan, mga nagla-live, 'di ba? Mga nag-express ng kanilang mga opinion, kanya-kanya opinion, no? So kanya-kanya paniniwala, kanya-kanya nasasagap na chismis, no? Nakakatuwa talaga yung buhay mga chismosa. So ito na nga, so dahil ako na curious din, actually syempre kilala natin si Medit, no? So kilala natin si Medit kung paano nag-umpisa noon sa Kalingap. At syempre isa yan sa sinusuportahan natin ng mga panahon na siya ay nasa Kalingap. So, umalis nga siya, 'di ba? So, natapos na doon. Pero hindi natapos doon ang issue. Okay? So, ang mainit ngayon na issue yun nga na iniwan na si Medit ng mga nag-sponsor. So, syempre sa buod na kwento, ang nasa utak natin noon, kaya siya umalis dahil nga diyan sa mga sponsors, 'di ba? So bahala na sila kung ano talaga yung totoong kwento. Basta simula nung umalis talaga siya sa Kalingap, syempre parang yung pagsusuporta natin na bago. Hindi natin sinundan siya doon para ituloy yung yung pagsuporta sa kanya, syempre, 'di ba? At ito na nga, so dahil na curious nga ako kung ano talaga yung mga kwento, so nanood ako ng ng mga live ni Medet. At saka may ano lang ako guys, may bibigyan lang ako ng opinion dito sa sinasabi niya na yung mga nangyari is okay lang sa kanya. Ako naman is syempre kailangan natin paniwalaan yung sinasabi niya kasi siya yun, di ba? So hindi naman pwede na mas may alam tayo kisa sa kanya. So dahil sinabi niya yun, di either totoo man yun or hindi, dahil sinabi niya yun, i-respeto natin yun. So may sinabi siya doon na ano daw na hindi naman talaga pera. Kumbaga hindi pera-pera yung hinahabol niya. Yung ang kailangan niya talaga is yung parang totoong pagmamalasakit, totoong pagsuporta, yung parang ganon. So, although maraming karugtong yun, no? So, bali ito lang ang bibigyan ko ng pansin na sinabi niya. Napaisip ako bigla. Sabi ko nung nasa Kalingap ba siya, yung hinihingi niya, hindi ba niya doon nakukuha nung nasa Kalingap siya? At kinailangan niya talaga lumiko. At ang tanong, ngayon nakuha ba niya talaga yung hinihiling niya? 'Di ba? So guys, ito. Pakinggan niyo to na na sinabi niya. So maiksi lang to. Ito nga na sinabi niya na hindi naman pera-pera lang. Ayan, panoorin muna natin saglit. Kasi everything happens for a reason. Lagi ako naniniwala na everything happens for a reason. At saka, Okay. yan lagi naman. So yun, 'di ba? At ito naman ang sinabi niya na sa nangyari ngayon, everything has a reason or purpose. Kumbaga, ang lahat ng nangyayari is may dahilan. Kaya parang okay lang siya, relax, no? So tanggap niya yung lahat ng mga nangyayari ngayon. Ang lahat ng nangyayari is may purpose. So bigla akong napaisip. Siguro totoo, no? Kasi yung pag-alis niya sa Kalingap, may purpose. Ano yung purpose doon, guys? Kung hindi siya umalis ng Kalingap, baka hanggang ngayon sila pa rin ni Dan. Kaya na umalis siya ng Kalingap, there is a purpose. Kasi ang Joy at ang Dan ang magla-love team. O di ba? So nagets nyo?
Kaya totoo yun. So, di ba guys, nakita natin yung purpose kung bakit nangyari yun na umalis siya ng Kalingap. So, it means talagang yun yung yun yung rason na itong Danjoy ay magtatagpo. Kasi nga 'di ba nung si Joy, yung Joy at saka David hindi nag-click, 'di ba? So hindi nag-click 'yun. So ngayon kung nung mga panahon na yun si Midit is nandoon pa sa Kalinga, hindi natin alam kung ano yung mangyari kay Joy at saka kay David, 'di ba? So dahil nga umalis si Midit, so nag-click yung Danjoy. So naging mas maganda yung love team, 'di ba? So kumbaga mas nakita natin yung resulta. Okay. So ito yung bibigyan ko ngayon ng hindi yung mga issue doon kay Medet, no? Doon sa kabila kasi buhay na nila 'yon. Pero ito lang din naman ang masasabi ko ulit, isa pa. Kasi 'di ba sa Kalingap naman is binibigyan naman talaga ng opportunity na makapag sariling vlog. Pero nasa tamang panahon, 'di ba? Ang masasabi ko lang doon is hindi siya nakapag-antay doon sa tamang panahon na makakamtan din niya yan. Magiging isa din siyang vlogger. Kasi tignan mo ngayon si Carla. Oh, binigyan na ng laya, binigyan na ng freedom, magkaroon ng sariling vlog. Tignan mo naman yung resulta. All support yung nasa Kalinga. So tignan mo yung resulta ngayon. Ang taas ng subscribers, na monetize agad. At di ba napanood ko doon sa live ni Rab, nung nasa Thailand sila, nung nag-live si Carla, kalaki ng palipad na natanggap. So ibig sabihin, full support yung mga kalingap. Buong kalingap, viewers, supporters, lahat na, kumbaga binigay yung todo. Kasi nasa tamang panahon ang pagdedesisyon ni Carla. Kasi naman sinarap naman, sila naman mismo ang mag-o-offer, magsasabi, o pwede ka na mag-vlog. So si Midit, hindi niya naantay yun. Gumawa siya ng sarili niyang desisyon. Kasi nga, hindi ko naman sinasabi na totoo itong sinasabi ko ha. Opinion ko lang, nasa utak ko lang. Or syempre na dinig natin. Porket marami siyang sponsor, nasilaw siguro siya doon. Yung parang feeling niya, mas magiging okay yung sitwasyon niya kapag ngayon pa lang mag-vlog na siya. Makakamtan din naman niya yan eh. Ibibigay din naman sa kanya yan. Nadadating ang panahon, binibigay naman ang kalayaan, di ba? Ng mga kalingap na pag nasa tamang panahon na, pwede ka na mag-vlog. Kasi halos lahat naman eh, di ba? Naalala ko dati nung si Tatay Robin, di ba? Oh, nasa tamang panahon pinag-vlog. O ngayon may sariling vlog. Si Carla ngayon, may sarili ng vlog. So malay natin yung yung si Beyonce, pag natapos na yung bahay, magkakaroon na rin niya ng sariling vlog. Sina Rose Ann, 'di ba? Sina Joy, o si Joy ngayon hindi niya yan priority kasi talagang si Joy hindi niya yung siguro kakayanin. So parang yun ang nakikita ko kay Joy, hindi siya interesado sa ganyang bagay kasi mas priority niya talaga yung pag-aaral. Kasi nga naman sa course niya parang ang hirap niyan pagsabayin. Kasi yung pag-vlog naman talaga is bibigyan mo din ng panahon, 'di ba? So nahihirapan na nga siya sa pag-aaral niya. Yan pa ba ang uunahin, 'di ba? So total sa mga sumusuporta naman is nakukuha naman niya lahat ng pangangailangan niya, expenses, 'di ba? So maliban na lang nga, naalala ko dati si Arjen, 'di ba? Pero past na 'yun, 'di ba? Na 'yun ang naging rason niya. Kaya siya nagtatry mag-vlog kasi parang kinukulang pa siya doon sa budget na binibigay sa kanya, no? So 'yun naman ang naging rason niya. Pero hindi na yung kasama dito sa topic. Kumbaga na example ko lang. Si Joy, sa tingin ko hindi si Joy interesado sa bagay na yan, sa pag-vlog.
Kasi talagang ang oras niya is mahahati. So ngayon si Carla nag-vlog na. Pero si Carla naman is hindi naman talaga siguro magpo-focus muna diyan. Pero at least kahit papaano tignan mo sa unang vlog pa lang ni Carla, grabe yung views. At tignan mo agad-agad na monetize at nag-live ganyan ang nakuha. So yun ang masasabi ko doon na ito yung title ko, Hilaw versus Hinog. What I mean is, si Medit kasi hilaw pa na nagdesisyon. So ibig sabihin, kapag ang hilaw pa, kinain mo mapakla. So parang tignan mo yung mga nagiging resulta ngayon sa mga nagiging desisyon niya, 'di ba? So hindi naman natin siya ginajudge kasi nga nakikita naman natin na may resulta. Pero hindi kagaya dito sa mga talagang sumunod sa rules ng Kalingap, nakapag-antay ng tamang panahon kung gusto nga rin naman talaga nila mag-vlog. O tignan mo si Carla, pinayagan, hinog na, nasa tamang panahon na. So tignan mo yung naging resulta, 'di ba? Yun ang ibig kong sabihin dyan sa title ko na Hilaw versus Hinog. So ito. So nung 'di ba nung nakaraan nag-live si Kuya Bal, narinig ko doon. Parang ang title nga niya doon is Come to Papa or Andito lang si Papa. Yung parang ganun hindi sa akin masyado inano kasi nung narinig ko na parang nagtatanong si Kuya Bal na payag ba kayo na pabalikin yung mga reactors na nawala. Yung parang naano ko doon, nasad ako doon. Kasi para sa akin na as viewers lang ako. Viewer ano lang ako, kumbaga wala akong karapatan. Kasi hindi naman talaga ako part ng ano ng Kalingap. Wala akong karapatan. Kumbaga ginagawa ko lang ito as opinion ko bilang manonood, viewer, no? So, masasabi ko na sinusuportahan ko sila sa ganitong paraan sa panonood, ganyan, di ba? Nung narinig ko yun na humihingi siya ng opinion kung okay lang daw na pababalikin. Ako naman, parang nasad ako doon. Bakit mo, pero dito ko mapapatunayan at dito natin mapapatunayan lahat kung gaano talaga si Kuya Bal kabait, may puso, madali siya makalimot sa mga taong nanakit sa kanya. Nasasaktan lang siya doon sa panahon na yun na sinasaktan siya. Pero pagkatapos noon, wala na. Nakapagpatawad na siya ulit. Kaya na niya ulit tanggapin. Kaya yung mga iba, siguro nakikilala na yung ugali ni Kuya Ban. Kaya ganun ang mga nangyayari. 'Di ba? So, pero siyempre tayo ng mga viewers, tayo ng mga sumusuporta, nagmamalasakit. So gusto natin protektahan, 'di ba, ang Kalingap at si Kuya Bal. So doon sa tanong niya, ako is sasagot na no. Wag na. 'Di ba? Nakita mo na kung paano ka trinidor. Bakit mo pa bibigyan ng pagkakataon? Pero siguro nga sa mga mabubuting tao, mali yung ganyang opinion na sabihin nila, ang Diyos nga nakakapagpatawad, tayo pa kaya? O, 'di ba? So, kay Kuya Bal is walang masamang tinapay. Doon natin mapuprove kung gaano siya kabuting tao. Pero bakit nagagawa pa nilang traidorin, saktan? Kaya minsan doon ka magtataka. Alam naman nila kung gaano kabuti ang puso ni Kuya Bal. Pero nagagawa pa rin nilang ganunin. Bakit? Dahil sa views. 'Di ba? Alam naman nila kung views ang gusto nila, andyan na sa Kalingap eh. Diyan na yung maraming nagsusuporta. Nandiyan na yung mga legit na sumusuporta. Pero ang totoo, ang iba balimbing. So, yun na nga. Nung narinig ko ang gano'n na sinasabi ni Kuya Bal, payag ba kayo na pabalikin? Yung parang parang na-stop ako manood, di ko na tinuloy. Yung parang nag-isip ako. Sabi ko, trinidor na, bakit pabibigyan ng chance, di ba? So, ang dami naman dyan iba na pwede. Kasi parang ang pangit na ginawaan ka na ng masama, papabalikin mo pa para magkaroon ulit ng pagkakataong gumawa ng masama. Bakit hindi ka na lang magpapasok ng iba? Di ba, mga bago? Isa naman doon sa mga gumawa na ng kalukuhan, di ba? So, yun nga. Pero, wala tayong magagawa eh. So, si Kuya Bal yan. So, respeto natin kasi talagang may mabuti siyang puso, no? So, maganda rin naman yung hindi ka nagtatanim ng galit sa kapwa natin. Pero minsan,
kailangan din niya talaga ipatupad yung roles. Kasi siyempre hindi naman yan basta-basta na ano na organisasyon, 'di ba? So hindi pwede yung may mga traidor. So yun na nga, hindi naman talaga yan ang topic natin, nabanggit ko lang. Tapos ito na nga, napapagtagpi-tagpi ko no. So napulutan ko ng aral yung sinabi ni Medit na lahat ng nangyayari is my purpose. So clear sa akin na hindi pala natin dapat siya i-judge kung nawala siya sa kalingap. Kasi, ang pumalit, Danjoy. So, it means, nabigyan talaga ng pagkakataon itong Danjoy. So, ibig sabihin, kung umalis man siya sa kalingap, dahil plano talaga yun ng Diyos, ito talaga ang magandang nakaplano na magkakaroon ng Danjoy. Kasi kung nandoon siya sa kalingap, so sila pa rin ngayon ni Dan. So walang Danjoy. So tayo na mga maka-Danjoy, hindi sana tayo ngayon nagsasaya. Sana tayo ngayon mga ganitong kilig-kilig na nararamdaman natin, 'di ba? So ngayon nung nagkaroon ng Danjoy, o 'di ba ang saya natin. So mas nakita natin na mas okay ito kisa sa love team nila ni Medit dati. Hindi natin hinuhusgahan si Medit kasi nung nandito siya sa Kalingap, sinusuportahan natin siya, di ba? So nung umalis siya, doon na natin siyempre hindi natin tinuloy yung pagsusuporta sa kanya kasi hindi naman pwede na susundan natin siya, di ba? So ngayon nakita natin yung resulta. Kaya doon sa sinabi ni Medit, so nakapulot ako ng magandang idea or na pagtugma-tugma ko na sabi ko, totoo nga talaga siguro kasi perfect yung nangyari ngayon, 'di ba? Maganda yung nangyari ngayon sa Danjoy, 'di ba? So sabi ko, na-realize ko. So hindi pala siya dapat i-bash or hindi pala siya dapat na hindi pala talaga natin siya dapat magkaroon tayo ng tampo kung bakit ganun. Kasi purpose yun ng Diyos. Na ibig sabihin, ito talagang Danjoy ang nakatakda. Kaya siya umalis. At besides, hindi naman siya pinaalis. Siya ang kusang nagdesisyon, di ba? So, yun. So, it means, labas na talaga siya. So, ito na nga, guys. So, di ba yung sa una kong upload, di ba, ang sabi ko doon is, ang gagaling nitong ngayon, yung mga apat na love team. So, di ba sabi ko nga, so nakalagpas na sila doon sa tinulungan sila ng pabahay. At ngayon nag-aaral na. At ngayon mga legal age na sila. Ay si na lang yata, si Biancy ang hindi pa. Next year pa si Biancy, di ba? Susunod na yan. Ganito, di ba? Nabanggit ko doon sa una kong upload na ang sa na to ngayon, sa level na to ngayon, parang ang gusto ko makita is habang nag-aaral sila, yung magkaroon na sila ng mga relasyon. Kasi nga, di ba, wini-wish natin na sana sila na talaga yung at the end. Yung parang sila na yung forever. Yung parang sila na yung mga magkatuluyan, no? Hindi nga ako nagkamali. Bakit? Ngayon ang Jumcar. Sino bang maniniwala na hindi pa sila? Ayoko manguna ha, ayoko i-judge. Pero kung ang pagbabasihan ay opinion ko, hindi ako maniniwala na wala pa silang relasyon. Sa tingin ko mayroon na. Okay. So, okay. Wala namang problema yung kasi legal age na nga talaga sila. Si Carla, 80 na. At kumbaga si Papa Jones is 31 na. So, ano pa dun? Matured na masyado. Diba? So, wala akong nakikitang mali. As long as talaga na ang importante doon is mag-focus sila sa pag-aaral. Sabi ko, ngayon ang Danjoy naman ang biniwish natin. Isa ako sa nagbiwish na pwede naman habang nag-aaral, maging sila na, di ba? Kasi, syempre, yun na yung nilolook forward natin yung sila na talaga, yung hanggang dulo. Hindi lang love team at hindi lang ngayon. Kasi mas may gusto pa tayo makita sa kanila na mas higit dito sa nakikita natin ngayon. At yung kilig, iba kasi yung kilig Iba kasi yung kilig na mayroon na talaga kayo. Tsaka yung love team lang. Kasi kontrolado yun Tsaka minsan may mga fake. Hindi totoo yung minsan na ipapakita nila. Kumbaga, doon lang yun sa cam. Mas masarap kasi maramdaman at kiligin doon sa totoo talaga na nararamdaman nila na ginagawa nila. So, tingnan mo yung Jumcar.
Ano yung nakita nyo doon sa ano, sa Thailand, 'di ba? I love you. Sabay mo yun. Oh, 'di ba? So ano ngayon yung kilig nyo? 'Di ba mas kilig na kilig kayo kaysa doon lang sa love team na nakikita natin sa camera. O, 'di ba tama ako? So, 'di ba 'yun ang post ko at sinabi ko pa, ngayon panoorin niyo yung vlog ni Kuya Andy kung paano pumapayag ang mama ni Joy na pwedeng-pwede na habang nag-aaral pa siya is pwede na, kumbaga may basbas na sila ni Dan na pwede na maging sila. O see, 'di ba tama ako? 'Yun ang wini-wish ko eh. Kasi yung mga nasa edad na sila, para sa, tsaka lalo pa, puwera na lang talaga kung yung mga manliligaw nila is nasa labas, hindi mga kalingap. Itong mga lalaki na to kilala natin eh. Mas kaya natin yan pagkatiwalaan kung sa iba na lalaki. Mas kaya natin ipagkatiwala itong mga girls natin dito sa mga boys na to. Kasi alam natin na talagang makakapagtapos sila. Hindi nila pwede i-break yung rules ng kalingap. Kaya sa tingin ko, mas safe sila. At sigurado ako 100% makakapagtapos sila. Kasi lagot sila kay Kuya Bal pag sila i-break nila yung rules, di ba? So the point, ang punto ko doon is mas grabe yung kilig na mararamdaman natin. At ngayon pa lang alam na natin na talagang may kakahantungan yung love team. Hindi lang ganito, hindi lang kwento, hindi lang fake, hindi lang pakitang camera. Alam natin na totoo yung mga galaw nila, yung mga kilos nila, yung mga pinapakita nila, 'di ba? So mas exciting 'yun, 'di ba? So mas masarap subaybayan yung totoo talaga na kung ano yung pinapakita nila sa atin, totoo na 'yun. Ano tawag nito? Katotohanan na 'yun. 'Di ba? Kasi minsan nga kinikilig nga tayo. Pero bigla naman papasok sa isip natin, ay, sa camera lang pala 'yan. Love team lang pala 'yan. Pampakilig lang pala sa atin 'yun, 'di ba? Hindi katulad doon sa kikiligin ka talaga, nakinilig talaga tayo doon sa totoo nating nakikita, 'di ba? Kisa naman doon sa kikilig-kiligin ka, iisipin mo, it's a prank. Kasi, ano lang yun, fake lang yun, pakitang camera lang yun, 'di ba? So kaya yun ang gusto ko sana. So yun nga, nung nanood ako kanina doon sa vlog ni Kuya Andy, guys, puntahan nyo yung vlog ni Kuya Andy, yung upload niya. So doon mo talaga makikita yung revelasyon ni nanay. Kung gaano siya kaboto kay Dan, kung gaano siya pumapayag na pwede na. Basta ang pakiusap na nga lang talaga niya, makapagtapos. Which is na yun naman talaga ang gusto natin, makapagtapos, di ba? So walang hindi humiling na hindi sila makapagtapos. So lahat sila kailangan makapagtapos, di ba? So natuwa ako doon. So sabi ko, tama talaga yung ano, yung mga sinasabi ko doon na pwede na, mas masarap. 'Di ba yun naman sinabi ni nanay? Mm, okay na. Kahit nag-aaral pa, pwede na maging sila. O, 'di ba? Butong-buto si ano, butong-buto si nanay at saka grabe napahanga ako ni nanay Imelda. Napaka-supportive na nanay. Naku, naalala ko dati yung nanay ko, napaka-ekstrikta. Hindi ka buwelo makipag-boyfriend kahit matanda ka na, kahit may edad ka na. Hindi. Kung sa bagay, naintindihan ko si Nanay Imelda kasi nataon na si Dan yun. Kilala niya si Dan. At alam niya yung reputasyon ni Dan, background ni Dan, at kung sino si Dan. So, siguro nagkataon lang na Dan yung manliligaw ni Joy. So siguro naman si David naman, kung si David naman talaga is nag-click yung love, yung ano nila, pwedeng botong-boto din doon si nanay sa tingin ko. Sa tingin ko sa circle ng Kalingap team, isa man siguro dyan, basta magustuhan ni Joy, boto si nanay. Kasi ang importante kasi doon makita mo yung anak mo na safe. 'Di ba? Na alam mo na yung magiging karelasyon ng anak mo is mabait, may ugali. O, kay Dan, ano pa ang hahanapin?
Ano bang hahanapin kay Dan? Wala na. Complete package na yun. Kaya naiintindihan ko si nanay kung gaano siya kaboto kay Dan. Pero napakasarap, di ba? Na magkaroon ng nanay na napaka-supportive. Kaya nga, hindi natin maano na kung bakit ganyan lumaki sina Joy. Kasi yung suporta ng nanay, hindi naging sagabal yung kahirapan nila. Lumaki talaga, napalaki niya talaga yung mga anak niya na may pagmamahal, di ba? Tapos ano pa nga ba yung sinasabi ni nanay na, oh, si Joy matapang. Alam nyo guys, natatandaan ko ito ha, na dito una si Joy na bash. Galing sila saan noon na may Hong Kong yata yun. Galing sila ng Hong Kong na hinatid ni David. Tapos gusto ni David dalhin yata yung luggage ni Joy. Kung hindi ako nagkakamali ha sa pangyayari na yan. Na parang tumatak din yan sa utak ko. 'Di ba? Sinungitan ni Joy si David. 'Di ba gusto ihatid pala ni David si Joy hanggang sa bahay ni na Joy at kinukuha yung luggage. 'Di ba ayaw ni Joy ibigay yung luggage niya? At sinusungitan niya si David at ayaw niya na si David pasamahin papunta doon sa bahay nila. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang natatandaan ko na doon siya unang nabash. Doon siya unang nabash na parang maraming nasabi doon ng mga bashers na ganito ugali ni Joy, ikaw na nga ang hinahatid, ikaw na nga ang ganun. So ako na ano din ako doon, medyo nasaktan din ako noon para kay David. Kasi para naman sa akin yung parang hindi man lang niya pinagbigyan. Wala naman masamaan doon, 'di ba? So pinagbigyan na lang sana. Kaya doon ko na pag ano-ano yung kwento na noon kasi nung si Joy at saka si David, medyo hindi talaga siya komportable, no? So, ngayon, nung si Dana, yung parang talagang iba ang dating. Kaya sabi ko nga, sa umpisa pa lang, talagang may ano na sila. Hindi man siguro love yung ano, kasi minsan may tao talaga na sa unang tingin mo pa lang, sa unang pagkikita nyo na parang ang gaan-gaan na yung pakiramdam, ang gaan-gaan na ng pakiramdam nyo sa bawat isa. So, habang tumatagal, syempre nakikilala nyo, nade-develop. Kaya ngayon yun ang pakiramdam ko kay Joy tsaka kay David, na may something na talaga sa kanila na kailangan na lang talaga siguro nila magkaroon ng basbas. O, ngayon nga, pumapayag na si nanay. So, ibig sabihin, hindi malayo, soon, maririnig na lang natin silang dalawa na. O, 'di ba guys, buto kayo doon. Ako gustong gusto ko 'yun. Kasi ako talaga yun na talaga yung nilolook forward ko. Yun na talaga yung ini-imagine ko. Sabi ko nga sa inyo yung imagination ko ang milya na ang narating. Kasi andito pa lang sila ngayon, yung imagination ko ando na sa pinakadulo. Kasi ang tinitignan ko na yung future na talaga nila na magkakaroon na sila ng baby. 'Di ba? Kaya kung hindi man siguro mangyari yan, isa ako sa una-unang madi-disappoint. Ako yung una-unang masasaktan kasi ako yung unang nangarap. Pinapangunahan ko na yung mga buhay nila. Ganon ako katindi. Makichismis. Pakialamera. Ako na ang nakikialam sa buhay nila ngayon. Ako nang nagdidikta. So bagay yung pagdidikta ko, sa utak ko lang naman yun, di ba? So sinishare ko lang dito guys. Malay nyo, may kagaya ko ang utak ko. Sino dyan ang kagaya ko yung utak? Yung kagaya ko mag-isip at kagaya ko mangarap na sana sila is hanggang dulo sila talaga. So, wish ko lang na itong apat na talaga na to na magkaka-love team, sila na talaga hanggang dulo ang magkatuluyan. Kasi guys, ang sarap talaga. Kasi kilala na natin mga tao na to 'di ba? So talagang inaabangan natin. So yun na nga nung pinanood ko nga yung kay Kuya Andy, yung mga sinabi doon ni Nanay, tuwang-tuwa ako, no? Talagang na-appreciate ko doon si Nanay na kung gaano niya talaga kamahal yung angel niya, yung prinsesa niya, 'di ba? Na masaya siya,
masaya siya para kay Joy na andiyan si Dan. So, lalong-lalo na ako. Butong-buta ako kay Dan. Kasi aside sa okay na siya, so masasabi natin na stable na, no? Kayang-kaya na talaga ni Dan magpamilya. Nagkataon nga lang na yung baby niya, naku, mag-aantay pa talaga siya na makapagtapos. Oh. So, kaya sabi ko nga, pwede naman yun eh, na ngayon, umpisahan na nila yung relasyon nila para at least talagang mamold na yun. Kumbaga talagang maluto na yun, makilala na talaga nilang ng lubusan. Kasi ako naniniwala ako na pag may relasyon na kayo, ibang level na naman yun na pagkikilala nyo sa isa't isa. Kisa ngayon, love team lang, na parang wala yan kasi love team lang eh, parang hindi mo kailangan kilalanin yung kung ano yung totoo, yung kinaloob-looban. Eh kung magkarelasyon kayo, eh syempre kikilalanin mo na talaga yung pagkatao niya kasi nga pinaghahandaan mo na malay mo nga kayo na yung hanggang dulo o 'di ba ganun lang yung kasimple. So iyon. Kaya nung narinig ko yun si nanay, sabi ko talagang tama nga naman ang mga sinabi niya no. Tugma-tugma. Kasi noon medyo mataray talaga si Joy kay David. Pero hindi ko kinukonkludan, hindi ko sinasabi na nawala si Joy gusto kay David, 'di ba? So hindi naman natin alam 'yun. Sa akin lang naman is minsan dahil viewers tayo, bumabase lang naman tayo sa nakikita natin, 'di ba? So kasi nga ngayon nang sila na ni Dan, iba iba yung dating, iba yung mga response ni Joy, 'di ba? So syempre common sense or syempre hindi naman tayo mga bulag, 'di ba? At malakas naman yung mga pakiramdam natin. Eh tayo pa ba? Ang hindi malakas ang pakiramdam, mga chismosa tayo, 'di ba? Pakialamera o sawsawera pa. 'Yun. So nakakatuwa lang guys. Sabi ko magkakatotoo siguro talaga itong mga panaginip ko. Ako naniniwala ako na ang Jomcar may something na talaga sila, which is no bad, walang masama para sa akin. Para sa akin ha, hindi ko sinasabi para sa lahat, iisa yung opinion. Sa opinion ko yun, wala akong nakikitang masama. Kasi mabuting tao naman si Jomcar at kaya na niya yan i-handle. At tulad nga sa sinabi ko, si Carla, 18 na. So, hindi na rin yan pwede diktahan ng nanay. So, pwede na lang yan anuhan ng nanay i-guide or paalalahanan, 'di ba? Ipaalala yung mga ganito, ganito ano. Oh. At saka dapat unahin ang pag-aaral. Ako naman talaga is isa talaga din yan sa inaano ko sa mga angels na talagang magtapos. O sabi, okay, ganito, magbibigay ako ng ano, mga dahilan kung bakit talaga dapat i-pursue nila ang pagtapos. Okay, sabihin na natin na siyempre, itong mga lalaki na to, ang pagkakakilala natin is talagang maayos, no? So, sa tingin natin, hindi sila yung tipo na pagdating ng panahon masasaktan or iiwan. Pero hindi pa rin natin hawak ang sitwasyon. Kasi may mga sitwasyon na sa ngayon akala natin kung ano yung ngayon, yun na yun talaga hanggang dulo. Hindi natin masasabi yan. Walang pwede magsabi kung ano ang bukas. Hindi natin alam, who knows, 'di ba? O isa man sa kanila, let's say may nagloko o 'di ba? Bigla silang iniwan. Kung ikaw nakapagtapos ka at ikaw may trabaho ka, hindi mo kailangan maghabol sa isang tao or sa isang lalaki. Kasi ang iba lang naman nagpapakamartir. Kaya yan naghahabol kasi bakit? Lalo kung may anak ka na, wala kang ibubuhay kasi bakit? Nakaasa ka sa partner mo. So isa yan sa mga dahilan kung bakit napaka-importante na magtapos at magkaroon ng sariling trabaho at income. Kahit yung asawa mo mapera, mayaman, huwag kang papayag na ikaw wala kang sariling kita. Kasi maglukuman ang yan, hindi mo kailangan magmakaawa. Let him go. Ganun lang yan kasimple. Ang iba, anong ginagawa? Bakit nagmamakaawa? Kasi takot sila iwanan kasi wala silang sariling kita.
Pag ikaw may sarili kang kita, hindi ka maghahabol sa taong umaayaw sa'yo. Pag inayawan ka, ipaubaya mo siya. May trabaho ka eh. Kaya mo tumayo sa sarili mong paa. 'Di ba? So kaya ako yun ang advice ko sa mga angels. Hindi ko sinasabi na mangyayari yan sa kanila or ganito ang mangyayari sa inyo. Siyempre hindi. Kasi itong mga tao na to na mga partner nyo, alam kong mabubuting tao. Pero hindi pa rin natin alam. Sabi ko nga, hindi natin alam ang bukas. Mas maganda yung nakaredy ka. Kasi talagang ang sitwasyon, hindi natin alam ang pwedeng mangyari. 'Di ba? Minsan akala natin kung ano yung nangyayari ngayon. Yan na yan, tuloy-tuloy. Pero hindi ako sa dinami-dami ko na ng karanasan sa buhay. Ayoko na magtiwala. Kung ano yung ngayon, na parang iisipin ko, ito na hanggang dulo. Hindi. Minsan nga, di natin ina-expect. Akala natin ganito, tapos hanggang bukas ganun. Biglang nagbago bukas, iba na yung sitwasyon. Kaya walang pwedeng magsabi. Ang the best doon is lagi kang nakahanda. Be ready always. Ano man ang mangyari, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Sa panahon ngayon kasi, bibilang na lang yung mga matitinong lalaki. Sabihin natin na, sige, kahit din babae. 'Di ba? Kasi unfair naman yun sa lalaki na parang sila lang lagi natin ang pagbibintangan na sila yung hindi matitino, 'di ba? Sa panahon ngayon, kailangan mo talaga maging handa. Siyempre pag nakapagtapos ka, magkakaroon ka ng trabaho. May opportunity ka makapaghanap ng trabaho, 'di ba? So kaya ganun yun, napaka-importante talaga na may tinapos ka. At pag may tinapos ka, huwag mong sayangin yun, magtrabaho ka para may sarili kang income. O ngayon, dalawa kayo nakikita, magaan ang buhay. Kasi ang hirap noon na nag-aasawa kayo, isa lang ang may trabaho. 'Di ba? Parehas kayo magtrabaho para parehas kayo may income, madali umangat ang buhay. Ganun lang yan kasimple. Huwag kang aasa sa partner mo. Kailangan ikaw din may kita ka. 'Di ba? So kaya sabi ko nga, napakasarap sa buhay magkaroon ng family or asawa na talagang andyan sa'yo hanggang dulo. Hindi ka iiwan, karamay mo. Pero ang sakit minsan karamihan na dinadamayan ka lang hanggang gitna. Pagkatapos doon, iiwan ka na. Ikaw na magpapatuloy ng buhay mo mag-isa. Di ba ang saklap? So, kaya dapat talaga sa panahon ngayon, itong mga angels na to, nako, maging wise kayo sa pagpili ng mga partner nyo sa buhay. No? Huwag lagi pa iralin yung puso. 'Di ba? Okay, ngayon okay ang mga partner nyo kasi parang kahit ibigay nyo siguro yung 100% nyo na pagmamahal, baka hindi naman kayo aabot sa punto na masasaktan, pero hindi pa rin natin alam, 'di ba? So ano pa rin, kumbaga kahit papaano magtira pa rin ng para sa sarili mo kasi in case man mangyari, at least may natira kang lakas para sa sarili mo, 'di ba? Kaya andito tayo para kahit papaano i-guide natin ang ating mga angels, 'di ba? So mga atin na tayo mga viewers at saka mas may mga karanasan na tayo kaysa sa kanila, no? Kaya nga ako butong-buto dito sa mga partner nila kasi ang hirap-hirap ngayon maghanap ng matinong partner. So andito na yung mga partner nila, mga matitino to. Kaya kung mag-asawa man sila, ang swerte nila sa buhay. 'Di ba? So ano pang hahanapin? Complete package ng mga yan. Kaya tuloy-tuloy na yan. I-go na yan. Ilaban na yan. So, yun nga. So, sabi ko nga, ang daming mga issue, no? Kung i-analyze mo nga naman talaga. So, tama yung sinabi ni Medit. Ang lahat ng nangyayari is may dahilan. So, ngayon, parang clear sa akin. Sa akin lang naman. Parang na-clear sa akin. Oo nga naman, kung andyan pa nga siya nag-stay talaga sa Kalingap, di wala tayo ngayon, walang nagpapakilig sa atin ngayon na Danjoy. So, kaya siya naalis doon sa Kalingap kasi may dahilan. May mas magandang resulta. O sabi nga, huwag kang manghinayang doon sa nawala.
Kasi ang papalit is mas maganda, mas the best. See? So kaya no point na kailangan natin si Midit bigyan ng issue kasi mas naging ano pala, mas naging pagpapala yung pag-alis niya. Oh, ewan ko guys ha kung agree kayo sa akin, pero yun yung naano ng utak ko. Parang yun ang yung nababasa ng utak ko at parang yung ang nagiging kasagutan ng utak ko doon, no? Kaya ngayon ko napagtanto na sabi ko, oo nga pala, no? So, yung pag-alis pala niya, hindi natin dapat ikinasama ng loob yun. Kasi, maganda yung naging kapalit. Oo, 'di ba? So, yun nga, tayo talaga mga chismosa, ano? So, lahat na lang talaga pinakikialaman. So, yun nga guys. So, medyo na ano lang ako. So, medyo na linawan ako na ngayon ko lang ito na pag-isip-isip. Kaya, tama talaga yun na minsan talaga, wag lang tayo sa isang side pumapanig or yun lang yung tinitignan natin na sitwasyon na ay pangit ang sitwasyon, pangit ang nangyari. So, pag-aralan din natin, no? So, ngayon parang napagtanto ko ngayon na tama nga naman. Kasi nga naman kung nandoon pa yung Midit at siya pa rin yung love team ni Dan, baka hindi ako ngayon kikilig-kilig. Hindi ko naman sinasabi na hindi ako sa kanila kinikilig. Pero aminin natin ang totoo, yung mga makadanjoy, mas may dating na yun. Mas may, ibig sabihin, mas may nakita tayo na more than sa nakita natin yung sila pa. Kasi siyempre magkaiba naman ang Midit tsaka Joy, 'di ba? So magkaiba naman 'yun. So iba siyempre yung mga aktingan ng dalawa, datingan o ganun, 'di ba? So yun lang naman ang punto ko doon. So ngayon mas lalo tayong kinilig. Kung kinilig tayo dati sa Midit and Dan, mas kinilig tayo ngayon kasi mas nakita natin na nag-swak talaga yung love team ng dalawa. O 'di ba? So yun, 'di ba mas nakaka-excite. Sino diyan ang hindi nag-aabang na maririnig natin ng oo, tayo na. Oo, 'di ba? So yung ano, yung Jumcar nga eh nauna na eh. Oh, okay lang naman 'yun kasi mas matanda. 'Di ba sabi niyo 31 na si Jumar? Ako hindi ko alam 'yan ha. So doon lang sa live ko nalaman ko na 'yun nga oh. Si Papa Dan is nasa 27. O dapat lang naman talaga na sila yung mauna. Naumpisa na yung isa, sunod-sunod na yan. Susunod na yung Danjoy at susunod na yung Beyonce. Susunod na yung Cedros. O, di ba? O, ang daming magpapakilig sa atin. O, kaya, ganun lang yun. Ano lang tayo para naman araw-araw lagi tayong nakangiti. Araw-araw lagi tayong bumabata. Araw-araw lagi sa atin may nagpapainggit. Sana all. Sana all may mga gwapong papa. Aabangan natin yung mga tawag nila sa isa't isa. 'Di ba? Oh, sino diyan ang ano? Sino diyan ang hindi kinikilig? At ako'y kilig na kilig. So, yun na nga guys, ang ating topic ngayon. So, medyo na ano lang talaga ako, medyo pinagtugma-tugma ko lang yung mga nangyari. At ngayon ko nga na-realize na, sabi ko, I stop hating Midit. Kasi nakita ko na ngayon yung purpose. Hindi na ko naman hini-hate talaga si Midit. So medyo naapektuhan lang ako doon na syempre alam mo naman 'di ba, dami-daming issue, dami-daming naririnig natin o issue sa pinabakbakan yung Kalingap. O di syempre ano masasabi mo doon, hindi siya lumingon doon sa naitulong sa kanya. Syempre masakit sa atin yung kasi syempre sinusuportahan natin yung Kalingap, mahal natin yung Kalingap, kaya ayaw natin ng tinatridor, di ba? So, mahirap nga rin din naman talaga magpanig lang sa isang side kasi hindi naman talaga natin alam yung totoong kwento, di ba? So, ang pili lang natin talaga husgahan kung ano yung nakikita natin at naririnig, di ba? So, hindi na, sinasabi, syempre yung kabila ayaw naman tanggapin na ganyan ang mga totoong paratang, di ba? So, wala tayong magagawa eh. O, sinabi niya yun, di ba? So, basta ngayon, ang importante ngayon sa akin, yung pinakita ni Midit, ang dahilan kung bakit siya nawala sa Kalingap. Hindi yung issue na kung ano niya.
pinakita lang niya sa akin na mas naging maganda ang resulta kasi mas kinilig tayo ngayon sa Danjoy. O, 'di ba? Tama nga naman, eh, kung nando'n pa siya, o 'di walang Danjoy, 'di ba? Ano ba ang ano nila dati, yung tawag sa kanila? Ewan ko, nakalimutan ko na. Oh, yun, 'di ba? So, yun lang guys. So, siya nga pala, thank you so much doon sa mga sumusuporta sa akin, sa mga nagsusubscribe. So, sana, ayun, hanggang dulo. Yun, thank you. Support natin yung buong Kalingap. So, lahat sila, kasi kaya lang naman tayo nandito is dahil sa Kalingap, sumusuporta tayo. So, yun lang guys. Thank you so much.